So, ayun guys, magandang gabi. This is a demo kung paano gamitin yung ating Budget 360 Pro na ating income, expenses, and savings tracker. Unang-una, kapag bumili kayo nitong template, basahin niyo maigi yung README tsaka how to use. Yung README, ito yung paano lang mag-create ng ating copy ng template para naman sa privacy natin. Kumbaga, kayo na lang makakita nun kapag nag-create kayo ng template. So, unang-una, kapag gamit niyo ay smartphone, be sure na meron kayong Google Sheet app na install doon sa smartphone. And then, hanapin niyo yung Google Sheet. And then, let's say ito yung Budget 360 Pro. Tap niyo yung 3 dots, tsaka make a copy. And then, kapag gamit niyo naman yung computer, punta lang kayo sa file and then make a copy. Let's say ito, file, then make a copy. And make a copy lang kayo para yung file is nasa inyo na talaga, nasa inyong account na. Next is yung how to use. Ito yung paano gamitin yung ating template. Basahin nyo itong maigi para hindi kayo maguluhan. Meron tayong setup. Dito natin ilalagay yung ating name para ma-customize yung currency and also yung categories. Yung categories natin guys is customizable siya. Pwede tayong mag-delete, pwede tayong mag-edit, pwede tayong magdagdag. So hanggang sa dulo ng line yun siya. Papakita ko mamaya. Meron tayong category na tatlo, income, fixed, tsaka variable. So, dito sa setup, ito na yung pinaka-live. So, ito yung name. Let's say, papalitan ko ng Juan. So, nagbabago yun siya dito. Ito, Juan. And itong good morning guys, nagbabago yan. Since madaling araw na yung good morning and moment tanghali, maging good afternoon and good evening. And also, nagbabago itong icon. So, ibabalik ko lang sa dati. And then, itong currency, so kung mapapansin nyo dito ay naka-peso sign. So, sa dashboard, ganun din, naka-peso sign. So, let's say, dollar, pwede natin palitan yun ng dollar. And magbabago dynamically yung ating mga currency. So, yan, yung kagandahan. And then, January, yan, nagbabago siya. So, ibabalik ko lang. And then, ito yung sinasabi ko guys, pwede tayo magdagdag, pwede tayo mag-edit. Yan. Let's say, magdagdag tayo ng, sa January, so mamaya ko napapakita. So, explain ko na yung dashboard. So, dito guys sa ating dashboard, ito na yung annual overview ng ating mga transactions, income, fixed, variable, savings. So, ito is buong kinita natin or income, buong fixed expenses natin ng buong taon, variable expenses natin ng buong taon, at saka annual savings natin. And dito naman is distribution. Anong income yung pinakamalaking part ng ating, ay ano yung malaking part ng income natin? Yung base salary, next bonus, side hustle. Yan. Makikita nyo yung dito. Ganun din sa may fixed tsaka variable expenses. Also, ginawan ko din siya ng chart para sa ating monthly. So, kumbaga may overview na tayo, parang pinaka-summary na, kumbaga insights. Kumbaga isang sheet lang nandun na lahat ng ating information. So, ito siya. This is monthly to guys, January hanggang December. So, punta natin dito sa ating tracker sa January. Yan. Ito guys, ito mga pie chart dito is, ano yan siya, monthly lang yan. Yan. So, ito yung sinasabi ko, sa income, let's say, di ba, ang nandyan is base, bonus. Kung ano yung nilagay natin dito, yun yung nalabas dito. Let's say, mag-add lang ako ng racket. So, pwede kayo mag-add hanggang dito sa line na to. Ayan. So, balik sa January. So, dapat nandito na siya. Ayun yung si Rocket. So, let's say si base salary, palitan natin. Ayaw natin base salary. Gusto natin sahod. Baburahin ko lang to. Sahod. So, yan. Punta tayo kay January. And, nag-red siya. Kasi hindi na existing si base salary. Instead, sahod na. And, nagbabago din to dito, guys, ha. So, kanina ba napansin nyo, nawala si, ano dito, nawala dito si salary kasi hindi na existing si salary. Sahod na kasi. And pag clinic nyo yan, dynamically nagbabago yan. So, babalik ko lang. So, ganun lang kasimple guys yung ating template. So, straight siya. Di ka na mahirapang mag-track ng inyong mga
finances sa buong taon. So, hanggang December 2 guys, ang gagawin niyo lang is mag-e-entry-entry na lang kayo and then pupunta kayo sa dashboard. Ito na pala yung income ko ng buong taon, ito yung fixed ko ng fixed expenses ko and then yung variable. May nakalimutan ko guys, sa monthly. Dito sa ating fix, since fix siya, so fix siya natin binabayaran on a specific date sa buwan. So, ang mangyayari diyan, gumawa ako ng calendar para naman ah, may insight tayo kung anong araw nag-fall. So, scroll down niyo lang siya, makikita niyo itong fixed expenses, due calendar. So, 'di ba si rent natin is January 1. Kung ano yung lagay natin dito, January 1 si rent. Let's say si Meralco ay January 15. So, pumunta tayong calendar. So, ito siya, January 1. Si Meralco ay January 15. Nag-fall sila ng Wednesday. So, yun yung kagandahan nito, guys. And then, sa variable naman, ito yung variable kasi ito yung gastusin natin na, let's say, pang araw-araw or regular. Hindi siya fixed. Let's say, kumain tayo sa labas, nanood ng sine, nagpagamot, ganyan. So, hinabaan ko tong list na to para marami kayong malagay. Yan. So, yun lang guys. Kung bumili kayo nito, ma-appreciate ko kung mag-leave kayo ng feedback doon sa aking Rocket.ph. Yun yung Rocket.ph, Lawrence Laudenio Digital. And sana makatulong itong tracker sa pag-track or manage na inyong finances ngayong 2025. So, yun lang. Happy New Year and God bless.